Nagpaalala ang NBI na mag-ingat sa paghahanap ng concert tickets online. Nasa 100 fans kasi ni Taylor Swift ang na-scam ng isang nagpakilalang ticket seller sa The Eras Tour. May report si Ian Cruz. Sa Marso na ang concert tour ni Taylor Swift sa Singapore. Para sa isang diehard Swiftie na tulad ni Betty, di niya tunay na pangalan, tila isang cruel summer kung mamis niya ang The Eras Tour. Hindi siya nakakuha ng ticket nang mas sold out agad ito sa official sellers noong Hulyo. Naghanap siya ng ticket online at itinuro ng isang kakilala sa lalaking may access daw sa ticket ng Eras Tour sa Singapore. Pumayag siya na makipag-meet up, nagpakita siya ng ID. Naka-video call ko siya several times to confirm na siya yung tao na pinapakita niya dun sa ID niya. Akala ni Betty, Mr. Perfectly Fine ang lalaki. Nagtanong din ako sa mga kakilala ko kung successful naman yung mga previous transactions nila. May mga social media influencers at saka celebrities siyang napagbentahan ng ticket. Nagpapakita siya ng mga proof ng transactions niya with other people. Pinangakuan daw siyang makukuha ang ticket 2 linggo bago ang concert. Pero nang dumating ang takdang petsa, hindi na niya ito makontak. Di ito pwedeng i-shake it off ni Betty dahil 65,000 pesos ang kanyang ibinayad. Kaya nagreklamo siya sa NBI. Sabi ng NBI Cybercrime Division, nasa 100 ang umano'y na biktima ng ticket seller. Kabilang dyan ang sparkle artist na si Sofia Pablo. Paalala ng NBI para iwas scam, sa lehitimong ticket office lang bumili ng concert tickets. Ingat po tayo na hindi dahil po may nag-vouch, ibig sabihin totoong tao na po. Dahil nagpadala sila ng ID, ibig sabihin sila talaga yon. Kaya sinabi ni Taylor Swift sa isa niyang kanta na sometimes giving up is the strong thing, never say die pa rin daw si Betty. May bago raw siyang kausap pero mas maingat na siya. Kaliwaan, pagka nakapasok na sa venue saka magbabayad. Ang online marketplace sa Singapore na Carousel, inanunsyong tatanggalin na ang lahat ng listing ng mga nagbebenta ng Taylor Swift tickets dahil sa pagdami raw ng insidente ng scam. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsorry si Senator Robin Padilla kaugnay ng pagpapa-IV drip ng misis niyang si Mariel sa loob mismo ng Senado. May paglilinaw naman si Mariel tungkol sa kanyang drip session. May report si Mav Gonzalez. Vitamin C po yun. And matagal na namin ang ginagawa. But I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Ito ang paglilinaw ni Mariel Rodriguez Padilla matapos umani ng batikos ang pagpapa-IV drip niya habang nasa opisina ng kanyang asawang si Senator Robin Padilla. Sabi ni Mariel, nasa Senado siya noon para suportahan ang asawa sa trabaho. May nakabantay rin daw na professional nurse habang nagpapa-IV drip siya. Every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi inisip niyo po na glutathione yung aking ginagawa. Walang sinabi si Mariel sa burado na niyang post kung anong klaseng gamot ang nasa IV drip, pero nakasaad sa kanyang caption na nakakatulong ito sa metabolism at whitening. Isa sa mga pumuna sa ginawa ni Mariel, si Senate Ethics Committee Chairperson Nancy Binay. Ang mister ni Mariel, sumulat na kina Binay, Senate President Mig Subiri, sa Sergeant at Arms at Medical Bureau Director ng Senado para humingi ng dispensa. Hindi raw nila ipinapagwalang bahala ng kanyang may bahay ang mga patakaran sa Senado. Yan yung pigilan nyo na yung political issue na yan. Ang dami natin dapat pag-usapan. Hindi siguro yung ganitong... Tinanggap naman ni Binay ang paghingi ng dispensa ni Padilla. Pero kung may maghahain daw ng formal na reklamo, ay iimbestigahan pa rin ng Ethics Committee ang ginawa ni Mariel. Nauna nang sinabi ng DOH na hindi nila suportado ang paggamit ng glutathione bilang pampaputi. Aprobado lang daw ito ng FDA bilang dagdag na treatment sa isang uri ng chemotherapy. Wala raw inaaprubahan ng FDA na anumang itinuturok na produkto para sa skin lightening. Batay rin sa FDA advisory, hindi ligtas ang paggamit ng vitamin C injection dahil pwede itong magdulot ng pagkabuo ng kidney stones kung ang ihi ng tuturukan ay acidic. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na pagtitibayan ng Kamara ng buo ang resolution of both houses number 6 ng Senado. Sinabi ni Romualdez sa pagtalakay ng Kamara sa resolution of both houses number 7
ang sariling bersyon ng Kamara sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Paraan daw ito para tiyakin sa publiko na economic provisions lang ng saligang batas ang aamyendahan at walang gagalawing political provisions. Nagpahayag naman ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-amyenda ng economic provisions. Sa isang pagtitipon sa Cebu City kahapon, sinabi ni Duterte na susuportahan niya ang mga pagbabago sa konstitusyon kung para ito sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi sa mga taong may pansariling interes. Ako magsuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even the terms sa tanang chapter diha, pati na appeal na ang kanang termino sa President. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod nga eleksyon. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang. Sugatan ng isang lalaking nahagip ng tren sa Naga City. Ayon sa mga nakakita, hindi napansin ng lalaki ang paparating na tren. Tumilapon siya sa gilid ng riles. Isinugod siya sa ospital. Nakipag-ugnayan na ang kanyang pamilya sa pamunuan ng Philippine National Railways para humingi ng tulong pinansyal. Tiniyak naman ng PNP na mas paiigtingin ang seguridad sa riles. Expanded Centenarian Law nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa inamyendahang Centenarians Act of 2016, hindi na lang mga Pilipinong 100 years old ang makakatanggap ng benepisyo. Ang mga octogenarians sa mga 80 anyos makakatanggap ng 10,000 pesos at maulit pa pagtungtong nila ng 85, 90 at 95 years old. 100,000 pesos pa rin ang makukuha ng centenarians. Plano ng Kamara na itaas ng 150 hanggang 350 pesos ang minimum wage sa Metro Manila para umabot na sa halos 1,000 piso ang arawang sahod. Mas mataas ito sa 100 pisong aumento na inaprobahang panukala ng Senado. Ayon sa ilang kongresista, nakukulangan sila sa panukala ng Senado. Utos daw sa kanila ni Speaker Martin Romualdez. Alamin kung paano mapapalaki ang nauuwing sweldo ng mga manggagawa. Pero sabi ng ilang senador, kung sa 100 piso pa lang na panukalang aumento, marami nang tumututol. Paano pa kaya sa 350 pesos? Sabi naman ng mga negosyante, posible magdulot ito ng pagmahal ng presyo ng bilihin. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanaig ulit ang Gilas Pilipinas sa second game ng first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Tinambakan ng Gilas ang Chinese Taipei 106-53. 2-0 na ang Gilas na pinataob din ng team ng Hong Kong noong Huwebes. Sa Nobyembre magpapatuloy ang road to FIBA Cup ng Gilas para sa second window ng Asia Cup qualifiers. Nakakuha naman ng bagong ginto ang Pinoy pole vaulter at world number 2 na si EJ Obiena sa International S Stadion Fest sa Berlin, Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.93 meters sa loob ng 2 attempts. Yan na ngayon ang bagong national at Asian record sa indoor pole vault. Nitong nakaraang linggo lang, gold medal din ang nakamit ni EJ sa kompetisyon sa Croatia. Patay ang isang lalaki matapos tambangan sa Arlegui Street sa Maynila. Naglalakad ang lalaki ng suguri ng isang lalaki at pagbabarilin. Kahit bumagsak na ang biktima, pinaputokan pa rin ito ng salarin bago tumakasakay ng motorsiklo. Dead on the spot ang lalaking nagtamo ng tama ng bala sa ulo. Kabilang sa tinitignang motibo sa krimen ang away pamilya at negosyo ng biktima. Tinutugis pa rin ang salarin. Hindi lang daw mga mangingisda ang hinaharang ng China sa Baho de Masinloc. Maging ang automatic identification system umano ng Philippine Coast Guard na kanilang gamit sa ligtas na paglalayag, ginajam ng China. May report si Chino Gaston. Sa satellite image na kuha noong February 22, makikitang nakalatag pa rin ang mga floating barrier sa bukana ng Baho de Masinloc para pigilan ang pagpasok ng mga mangingisda at maging mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
Bukod dito, ginajam din daw ng China ang Automatic Identification System ng PCG at BFAR. Ang AIS ang nagbibigay ng lokasyon ng isang barko sa dagat gamit ang satellite technology. Kasama ito sa mga international regulations sa ligtas na paglalayag. The reason why they're doing this is for them to support their narrative that every time na nandun tayo, sinasabi nilang they were successful in driving us away. Dahil sa ulat ng malawakang pagsira umano ng China at Vietnam ng mga bahura sa buong South China Sea, inihain ni Senador Francis Tolentino ang resolusyong paimbestigahan ang mapanira at ilegal na pamamaraan ng pangingisda. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng impormasyong gumagamit ng cyanide ng China sa Baho de Masinloc ay galing mismo sa mga Pilipinong mangingisda roon. Kaya nga po kailangan magkaroon ng further assessment, no? Para makita natin ano ba talaga yung naging cause nung kasiraan na nakita doon sa lugar. Ito ba ay cyanide nga? Anong ibang destructive fishing method ang ginamit para magresulta ito doon sa pagkasira ng mga bahura doon sa lugar? Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na walang basihan at pawang imbento lamang ang mga paratang ng paggamit umano ng Chinese fishermen ng cyanide sa Baho de Masinloc. Wala pa ring pahayag ang embahada ng Vietnam sa ngayon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasaktan daw ang South Korean dancer at host na si Dasuri Choi sa mga komentong third party siya sa hiwalayang Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Pasabog naman ang pagrampa ni Heart Evangelista sa Milan Fashion Week. May report si Nelson Canlas. Muling nagpawaw ang global fashion icon na si Heart Evangelista sa Milan Fashion Week. Classy and sexy in her black bodysuit with fur coat nang rumampa siya sa harap ng ilang photographers. Umani yan ng libo-libong hearts and reactions sa Instagram. Hindi talaga totoo siya. Pero nakakatuwa and nakakakilig because, you know, they're considering me. Nilinaw ng Sparkle star na si Gabby Garcia ang usap-usapang sasali siya sa Miss Universe Philippines 2024. Michelle D texted me pa as nga there are rumors, there are also videos circulating. So patay ako, nagulat ako kasi hindi naman ganun kadali, sumali lang. So I'm not the third party, okay? I will never try to be a third party in my life because I didn't grow up like that. May paglilinaw ang South Korean dancer and host na si Dasuri Choi sa hiwalayang Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Sa kanyang vlog, inamin niyang nasasaktan siya sa negative comments ng netizens. Ipinaliwanag din niya ang kumakalat na larawan noon nila ni Mavi kasama sina Cassie Legaspi at Michael Sager sa isang restaurant na tinawag ng ilan na double date daw. So we went there, not only four of us, but including Kuya Pao, Winwin, Ara, so lahat ng hosts. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.